Great evening, everyone. My name is Marco Ian Labao, leader of Group 5, and we are here to present our report about rights of cultural minorities. Republic Act Number 8371. Ano nga ba ang RA 8371? Ito ay pinatupad noong October 29, 1997 sa ilalim ni Pangulong Fidel B. Ramos. An act to recognize, protect, and promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples, creating a National Commission on Indigenous Peoples, establishing implementing mechanism, appropriating funds therefore and for other purposes. Ito po ay pinapatupad upang protektahan ang mga karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupain, kultura, at karapatang pantao. Dahil maraming katutubo ang nawawalan ng kanilang mga lupain, kultura at lalo ng karapatang pantao, gaya ng mga kababayan nating mangyan. Sila ay nawawalan ng kanilang pagkakakitaan dahil maraming mga kumpanya na o mga matataas na opisyal ang sumasakop sa kanilang mga natural resources, gaya ng mga dagat, ilog, gubat, at ito ay ginagawang mga private na lugar at inaalisan ng mga karapatan ang mga katutubo natin na namumuhay sa kanilang mga nakagisnan na tahanan. Inaasahan sa batas nito na mabigyan ng kapangyarihan na ating mga katutubo. Inaasahan ng batas na ito na mabigyan na rin tayo ng mga rights o mga funds na makakatulong sa ating mga kababayang indigenous people. Rights to ancestral domain. Subject to property rights within the ancestral domains are already existing and or vested upon effectivity of the Act, ICCS, IPS, have the right to control, manage, develop, protect, conserve, and sustainably use a land, earth, water, and minerals, plants, animals, and other organisms collecting, fishing, and hunting. Sinasabi dito, ito ay lupain ng o teritoryo na pagmamayari ng mga katutubo. Marami ang ganitong lupain, lalo na po sa Asia. Ito ay kakaiba sa mga lupain na may titulo. Dahil sa nasabing ancestral domain ay mga lupain na inuugnay tuwiran sa kanilang lahi. Halimbawa, magubat na pagmamayari ng mga katutubo. Ito ay mga walang titulo. Ngunit itinuturing ito na nakapangalan sa kanila. Dahil dito sila namuhay, lumaki at ito ang nakagisnan nilang kultura. Rights to ancestral lands. The right of ownership and possession of the ICCS and IPS to their ancestral lands shall be recognized and protected. A right to transfer land and property. Isinasaad dito na ang ating mga katutubo, sila po ay may karapatan na maprotektahan ang kanilang mga lugar and mapasa kanila din syempre. Dahil di man nila tayo kagaya na tayo namuhay tayo sa syudad. Abang sa kanila naman, ayun lang talaga yung hanap buhay nila. Ayun lang yung kung saan, alam nila na kung saan sila lumaki, ang pagkakakitaan nila, o mga nakagisnan nilang kultura. Kaya isinasaad dito na dapat protektahan ang kanilang mga lugar. Rights to self-governance and empowerment self-governance. The state recognizes the inherent right of ICCS and IPS to self-governance and self-determination and respect the integrity of their values, practices, and institutions. Nakasaad dito na ang ating mga katutubo ay sila din po ay may karapatan sa ating gobyerno. Sila ay may karapatang umapela, magreklamo, irespeto, pahalagan ng kanilang mga value, practices, at kanilang mga institution. Right to participate in decision making. Right to participate fully if they so choose at all levels of decision making in matters which may affect their rights. May karapatan din ng ating mga katutubo na makipag-participate sa ating mga decision making, lalo na kapag gobyerno o kaya naapektuhan na ang kanilang mga karapatang pantao. Sila ay may karapatang umapela, makidesisyon, lalo na kung para ito sa kanila o lubos itong nakakaapekto sa kanila. Kaya lang sa kanilang mga lupain, kapag sila ay sinasakop, sila ay may karapatang mag-complain din at makiisa, lalo na sa ating gobyerno o sa ating Commission of Human Rights. Ano nga ba ang ICCS-LPS? Ito ay ang Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples. Tayo ay may karapatang malaman, matukoy at magpasya para sa ating mga prioridad na sa buhay. Ating paniniwala at pamantasan gaya ng hospital, simbahan at iba pa. Ganon din sa ating mga religion at sa mga lupain na sariling atin o ating nasasakupan. Rights during armed conflict. Ano nga ba ang rights during armed conflict? Ito ang ating public officer na nagbabantay at nagpapalaganap ng ating mga karapatan at katahimikan
sa ating bansa, gaya ng pulis, sundalo at iba pa. Tulad ng mga New People's Army or NPA, isa sila sa mga kalaban ng ating mga sundalo at kasunduluhan kontra NPA. Rights to determine and decide priorities for development. Freedom from discrimination. And rights to equal opportunity treatment. Lahat tayo ay may karapatan at labanan at iwasan ang mga diskriminasyon na ginawa sa atin, gaya ng discrimination about gender and color. Tayo ay may karapatang mag-file o magreklamo sa itaas upang protektahan ang ating karapatan bilang tao, dahil karapatan natin na galangin at respetuhin bilang kapwa-tao. Rights to religious, cultural, sites and ceremonies. Karapatan din natin na sambahin ang ating mga nakagisnan na reliyon, ang ating mga kultural na tanawin at seremonya. Community intellectual rights. Karapatan din nila na bigyan sila ng halaga at karapatan, lalo na pagdating sa kanilang mga nakagisnan, sariling kultura or traditions, gaya ng gubat, tubig, tahanan at iba pa. National Commission on Indigenous People, Section 38, Communities Indigenous People, the primary government agency responsible for the formulation and implementation of policies, plan and program to promote and protect the rights and well-being of ICC, and the recognition of their central domain as well as the right. Ang pahayag na ibinigay ay tumutukoy sa National Commission on Indigenous People sa Pilipinas. Partikular na binibigyan din ang tungkulin nito gaya ng nakabalangkas sa Section 38 ng isang nauugnay na batas o dokumento. Ang Section 38 ng Indigenous People Rights Act of 1997 ay nagsasaad na ang NCIP ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno na inatasang bumalangkas at magpatupad ng mga patakaran, plano at programa upang itaguyod at protektahan ang mga karapatan at kagalingan ng mga katutubo, pamahayang kultura. Kabilang dito ang pagkilala at pagtataguyod ng kanilang mga central domain at ang mga karapatang nauugnay sa kanila. Sa esensya, itinatag ng seksyong ito ang NCIP bilang pangunahing katawan ng pamahalaan na responsable sa pangangalaga ng mga karapatan at interes ng mga katutubo sa Pilipinas. Binibigyan din nito ang kahalagahan at pagkilala at pangalaga sa kanilang mga lupaing ninuno at pagtiyak ng kanilang kagalingan sa pamamagitan ng naangkop na mga patakaran at programa. The person deprived of liberty. A. Right to be treated in a human manner. May karapatan na itrato ng makatao at maayos. Hindi sila dapat nakakaranas ng pangmamalupit o pang-aabuso o anumang diskriminasyon habang nasa bilangguan sila. B. Ang taong naharap sa kaso o krimen ay may karapatan na magkaroon ng makatarungang trial, magkaroon ng libre at sapat na legal na tulong mula sa abogado, magkaroon ng pantay na magkakarang ipagtanggol ang kanilang sarili kung wala man silang kakayahang magbayad sa abogado. C. Ang taong nakulong o na-deprive ay may karapatan na protektahan laban sa pagmamalupit, degrading treatment. Ano nga ba ito? Maaaring makapekto sa kanilang mental o emosyonal na kalusugan. May karapatan na may prison sa opisyal na bilangguan ng gobyerno at hindi sa mga hindi opisyal na lugar na pagkakakulong. Right to appear in public before a legally constituted court within a short time after their arrest. Ito yung mga ina-aresto, dinadala sa custody, pero hindi pa sila convicted by a final judgment. Bakit nga ba sila ina-aresto? Ina-aresto lang sila para ma-make sure ng batas na dadalo sila sa hearing. In case na sila ay mag-final judgment, at least, mahanap sila agad ng batas. Kumbaga, dito rin papasok yung bail. Pwede sila mag-bail, depende sa judge, para maka-make sure na babalik na sila sa hearing. Ang bail naman, depende sa may judge. Judge din na magdi-decide kung magkano bilang ipapataw sa kanila. Ang bail naman nababawi kapag ang hearing ay natapos mo na. Pero pag ito ay hindi mo natapos,
ang pera na yun mapupunta sa batas. Ganun lang siya. Right to a Prison program which enhances their social and intellectual activities. Ito naman yung mga program sa loob ng kulungan para sa ating mga PDL. Sinasabi dito na ang program sa mga kulungan dapat makatulong sa PDL gaya ng example, mga physical activities para sa mga kanilang pangangatawan. Pangalawa, sa mga work, ano ba yung mga work na pinoprogram sa mga PDL natin? Pwede silang magbalot ng mga basahan o kaya yung mga recycle na nabubuo nila tapos pwede nila itong ibenta o kaya naman merong mga church activities na hanaatid ng mga BGMP na lubos na nakakatulong sa ating mga PDL. Meron din namang mga nag-aaral or mga activities na pinapagawa sa ating mga preso upang sila ay matuto habang nakapiit sa kulungan. Right to separate living arrangement in prison in accordance with the categories of gender, age, and reason for imprisonment. Ito naman yung pinaghihiwalay natin yung mga PDL natin. Gaya ng gender, babae sa lalaki, hinihiwalay natin sila para maiwasan natin yung pagiging sexual abuse. Age, hinihiwalay natin yung mga matatanda or yung may mga kapansanan o kaya may mga sakit. Siyempre, para hindi sila maganda hawa-hawa. Pinaghihiwalay din natin kung bakit yung mga kaso nila, kung bakit sila nakulong. Example, murder, robbery, mga homicide, ganyan. Commission on Human Rights, an independent constitutional office created under the 1987 Constitution of the Philippines, with the primary function of investigating all forms of human rights violation involving civil and political rights in the Philippines. Sila naman yung nag-iimbestiga sa ating mga human rights violation or may nalabag man tayo. Tulad ng panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, di ba? Yung sa may SAP 44, dahil sa mali ng pag-deploy sa kanyang mga tauhan sa ating mga bayani na SAP, maling pag-execute, maling pagpapadala ng mga public officer natin doon, ayun, namatay yung mga SAP natin. Pasok siya sa human rights violation. Kaya siya inimbestigahan ng Commission on Human Rights. Political rights, tayo ay may karapatang bumoto, maging ano man ang uri natin, maging maitim, mataba man o mapayat, badyaw ka man, Inglesero ka man, tayo rin may karapatang tumakbo. Power and functions. Number 1. Investigate on its own or own complaint by any all forms of human rights violations involving civil and political rights. Maaari daw nating ang isang tao ay mag-imbestiga or mag-complain by its own kung alam niyang may na-violate na batas ang Human Rights Commission na mismo mag-start ang investigation without waiting sa formal complaint. Example, binalita sa news na isang grupo na may mga tao nagpoprotesta. And then sa pilit lang pinag-iwahiwalay sila ng mga pulis gamit ang tear gas na nag-result sa mga pinsala and injuries. Ito ay isa sa paglabag ng karapatang pantao. At ang CHR ay interviewin ang witness to review the footage at pag-request ng mga explanation galing sa mga pulis natin. Number 2. May karapatan daw ang korte or ang Commission on Human Rights na gumawa ng guidelines at rules kung paano masigurado na ang lahat ng procedure na gagawin ay maayos sa paghawak ng mga kaso. At bukod pa dito, may kapangyarihan din ito na parusahan ang mga individual para sa paghamak ng mga kaso. Lalo na hindi paggalang o pagsuway sa mga rules based sa standard ng rules sa korte. Example, may isang pulis na ipinatawag upang tumistigo tungkol sa illegal na pag-alis niya. Ngunit ito ay nabigong mamarap at makipag-participate sa korte. At dahil sa hindi pagsunod ng opisyal ng pulis sa mga patakaran, ay humihiling sa korte ang CHR na magpataw ng mga parusa tulad ng multa o detention. Nasa dito na may katungkulan daw ang Human Rights Commission dahil i-ensure nila ang legal protection ng ating mamamayang Pilipino dito sa ating bansa, pati na rin ng mga Pilipino sa ibang bansa. Para di matigil ang human rights violation dahil ang paggawa ng illegal ay nakakasama. Katulad ng ating mga kababayan sa ibang bansa na nakakommit ng crime, gaya ng mga pagnanakaw, minsan napaparusahan sila ng death penalty. Ang ating CHR, nagbibigay sila ng legal assistance upang mag-appeal sa korte. Meron silang treaty sa ibang bansa o kasunduan, minsan i-deport na lang dito yung mga Pilipino na nakakommit ng crime sa ibang bansa upang dito nila bunuin yung kanilang mga kasalanan.
Number 4. Katungkulan din ng Human Rights Commission na bumisita sa facilities ng jail, prison, or detention para mamonitor nila ang kondisyon ng ating mga PDL sa ating bansa na kailangan maayos at kanilang nire-respeto. Example, binisita nila yung mga bilanggo at nakita nilang siksikan, natutulog sa sahig, nakakaranas ng pag-abuso galing sa mga prison guards, at pagkatapos nila makikita ang ganitong sitwasyon ng mga bilanggo, ay ipapile nila ito at i-report at mag-recommend sila na action ito agad tulad ng mga pagdagdag ng mga facilities, tulad ng mga pagdagdag ng mga programs na makakatulong sa ating mga PDL upang magkaroon sila ng mga hanap buhay, lalo na sa pagdating sa health. Number 5. Sinasaad dito na kailangan din natin i-continue ang ating program research, gaya ng mga pag-aaral sa loob ng kulungan. Kung sino yung mga gustong mag-aaral, binibigyan natin sila ng chance, binibigyan natin sila ng mga modulars, o kaya kanilang mga kailangan upang mabigyan nila yung pamilya nila. Sa mga program, meron tayong mga trabaho tulad ng mga basahan or kaya mga recycle na binibigyan natin trabaho sa kanila, at kung ano naman yung mga benta nila ay yung papadala natin sa kanila o kaya ibibigay natin sa kanila upang mabigay nila ito sa kanilang pamilya or kaya maipon nila ito sa loob ng kulungan. Number 6, ito naman ang pagre-recommenda sa Kongreso. Halimbawa, nagre-recommend na dagdagan ang ating mga parusa para sa mga pang-aabuso sa mga rape, murder, or depende sa bigat ng pagkakasala nito. Pag-suggest na dagdagan na ating mga shelter at programs para sa mga nabiktima, biktima ng mga bagyo o mga napinsala man lang. Then, pagsasagawa ng mandatory training para sa pagpapatupad ng batas na may kinalaman sa mga kaso ng karahasan or mga sensitibong cases. Number 7, ito naman ang monitor the Philippine government compliance with international treaty obligation of human rights. Kung saan, example, ang Pilipinas, minomonitor natin yung ating mga kababayan sa USA, kung ilan ba ang nakakomit ng crime dito, upang mabigay natin ng legal assistance. Or kaya, makausap natin yung kanilang bansa kung anong best way upang masolusyonan ito. Example, i-deport natin yung mga kababayan natin doon upang dito natin sila parusahan. Or Number 8, ayon naman sa Grand Immunity from Prosecution, kung sino man ang may matibay na testimonya o kaya ang nakapaglapag ng matibay na evidence, dito madadetermine kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa investigation. At ito ang papanigan ng ating authority. Power and function. Number 9. Halimbawa, kailangan ng tulong mula sa mga ahensya tulad ng PNP. Number 10. Ang mga appointment o hiring ay kailangan sumunod sa mga patakaran ng gobyerno. 11. Binibigyan din ng CHR ng iba pang mga tungkulin o gawain na maaaring itakda ng batas.